Ginagamit nga ba ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Total naman para sa ating ikabubuti. Ano sa palagay mo? Well, ito nga po ang tanong na mismong bibigyan natin ng tuon at tugon ngayon. Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Solution at ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot. Dito po yan sa ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon at tuon sa ating bawat tanong. And since bagong araw na naman po ang ating pagsasaluhan, ay meron po tayong bagong tanong na mismong bibigyan ng tuon at tugon sa atin ng nananaganang kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. So ito po yung ating tanong na bibigyan po ng tuon at tugon. Once again, ginagamit ba ng Diyos ang mga masasamang pangyayari? Total naman. Para naman po sa ating ikabubuti. Ano po sa palagay po ninyo? Naisip po namin makarinig ng inyong mga saloobin. Ano po ba ang inyong tugon sa katanungang ito? Maaari niyo pong ilagay sa ating comment section at ito po ay aming babasahin at syempre pa napakahalaga po ng inyong mga saloobin ugnay po sa ating mga pinag-uusapan para interactive po yung ating programa. And bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at mga pag-aaralan, iniimbitahan ko po kayo kung sakasakaling hindi pa po kayo nagla-like sa ating fan page, punta lamang po kayo, paki-like po ang ating fan page, Solution with Laverne Ducot. At syempre pa, maraming salamat po sa mga nagla-like at nag-like na. At kung sakasakali po kayo ay naniniwala, napapagpala sa ating programa at sa ating mga pinag-uusapan at mga pinag-aaralan, maaari po bang paki-share po yung ating programa ng sagay mas maalawakan pa at mas marami pang tao ang maabot po ng nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre pa, maraming salamat po sa ating mga kaibigan, mga kaagapay, kabalikat, kayo pong patuloy na nag-share na ating programa. Yes, tayo po ay talaga namang yan ay patunay na kayo pinagmamahal sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. So maraming salamat po once again sa inyong pag-agapay at pagiging kabalikat sa gawain ng ating programang Solution. And of course, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan. Kung kayo po ay nayakag or naitag na inyong mga kaibigan, first-timer, maraming salamat po for joining us at manatili po kayo nakatutok at manood dahil napakaganda po na ating mga pag-uusapan. Pandemya. Bigay nga ba ng Diyos sa tao? Well, ito po yung napapanahon dahil marami pong napapag-usapan na ayon po sa ibang mga tagapagturo, marami mga simbahan na sinasabi nila na ang pandemya ito, ang COVID-19, na mga kalamidad, mga bagyo, krisis ng buhay, ay sabiang inilaan ng Diyos or pinahintulutan ng Diyos na maganap dahil ginagamit nga daw po ng Diyos ang mga masasamang pangyayari. Total naman para ito naman po sa ating ikabubuti. Ngayon, dito po iikot ang ating mga pag-uusapan at alamin po natin ang katotohanan. So, sa ating pong pagpapatuloy, sasagutin na po natin at bibigyan na po natin ng tugon ng katanungang ito. At ang ating pong katanungan ay magmumula mismo sa nananaganang kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. Muli po, ang tanong, ginagamit ba ng Diyos ang mga masasamang pangyayari? Total naman. Para naman po sa ating ikabubuti. So, ano man po inyong mga saloobin, palagay, isulat, or ilagay po sa ating comment section dahil ito po ay malaking bahagi po sa ating mga pag-uusapan. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy, ay alamin po natin kung ginagamit nga ba ito ng ating Panginoon ng mga masasamang bagay dahil samot-sari po ang paniniwala ng maraming tao. Meron pong naniniwala na hindi. Pero sa totoo lang, marami pong mga tao, kabilang po yung mga mananampalataya. Pag sinabi natin mananampalataya, mga born-again Christians at mga simbahan na sinasabi nila at nag-a-agree po sila na talagang ginagamit po ng Diyos ang mga masasamang pangyayari. Yun nga naman, total naman, para sa ating ikabubuti. Now, meron po akong mga survey na ginawa na inalam ko po ang saloobin ng ilan po sa mga kababayan po natin hinggil po sa katanungan ito. At 5 kasagutan po ang ibibigay ko po sa inyo bilang tugon po nila sa ating katanungan na ginagamit ba talaga ng Diyos ang mga masasamang pangyayari? Total naman para sa atin naman pong ikabubuti. Number 1, ilan po sa mga sumagot ay sabi nila, oo naman, ginagamit ng Diyos sa mga masasamang pangyayari gaya ng mga krisis, baha, bagyo, kalamidad, trahedya, at pandemya gaya ng COVID-19 bilang mga paalala ng Diyos sa tao because God works in mysterious ways. So naging musical pa ang kanilang tugon sa ating tanong. And then, number 2, ilan po sa mga sumagot, sabi nila, oo naman,
Ginagamit ang mga ito ng Diyos bilang mga paalala sa atin. Well, hindi mo man ito nauunawaan sa ngayon, pero darating ang takdang panahon, malalaman mo rin ang tugon sa mga tanong na iyon. Yun po ang sagot po ng ilan po sa mga kababayan natin. Number 3, oo naman, dahil ang pamamaraan ng Diyos para ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. So, ginagamit daw po ng Diyos sa mga masasamang pangyayaring ito para ang tao po ay magbalik loob sa Kanya. Diba? Sabi pa ng ilan sa mga natanong ko, diba? Obvious naman kapag may mga problema, may mga trahedyang nangyayari, ang tao ay lumalapit sa Diyos. So, ginagamit ito ng Diyos, itong mga masasamang pangyayari para ang tao ay magbalik loob sa Kanya. So, ito po ang ikatlong tugon mula po sa aking mga na-survey. And then number 4, okay lang na mangyari yung mga trahedya yan, mga krisis na yan, mga bagyo ng buhay, itong pandemya na ating nararanasan. Total naman, all things work together for good. Diba? Kino-quote pa na ang Romans chapter 8, verse 28. And then number 5, meron po akong natanong. Ito po ang kanilang kakaibang sagot. Grabe naman ang Diyos ninyo. Hindi totoong mabait siya dahil natitiis niya maghirap at magdusa ang mga tao. Yan, paano nyo nasasabing God is good all the time and all the time God is good? Yan po ang katugunan ng mula po sa aking mga survey na isinagawa. Hinggil po sa ating katanungan na ginagamit nga ba ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Total naman para po sa ating ikabubuti. Now, ano po sa tingin ninyo? Ano po ang sagot po ninyo? Ano po ang inyong saloobin? Naisin po namin malaman at ilagay po sa ating comment section. Now, ito po ilan sa mga pangkaraniwang tugon na marami po sa atin because sa paniniwala po nila that really God is sovereign. Pag pinag-usapan po yung mga katagang ito, sovereign, believing that God controls everything. That nothing happens without God's permission or approval. So, ito po ang pinangahawakan po ng maraming mga tao. Kasama na po dito ang nakakalungkot mga maraming kapatiran, maraming mga simbahan. And by the way, ang salitang sovereign po, it is used in the King James Version it is not used in the King James Version of the Bible. Ito po ay ginamit lamang at mababasa po natin 303 times in the Old Testament sa NIV or yung New International Version. Yes, ito po isang trivia para sa atin. So, hindi po ito mababasa sa King James Version. But ito po ay ginamit 303 times in the Old Testament sa New International Version. Now, it is always used in association with the word Lord, capital L, capital O, capital R, and capital B. Now, ito naman po, kapag nababasa po natin yung mga salitang Lord God sa King James Version, ang mga talata na matatagpuan niyo po yung mga salitang ito po ay equivalent naman sa NIV, isinasalin po nila sa salitang sovereign. Kaya naman po sumibol na po ang kakaibang pakahulugan na sinasabi ng marami at niyakap na po ng marami sa ating mga kapatiran that pag sinabi nilang sovereign, it means that God controls everything, that nothing happens without God's permission or approval. So dito po sumibol po yung mga ganitong klase at mga kakaibang definition. Samantala, kung babalikan po natin yung ating mga pinag-usapan, dito mga nakalipas na araw, nitong Tuesday at kahapon Wednesday, ano po muli yung ating natutuhan bilang definition ng word na sovereign. Ayon po sa Merriam-Webster Dictionary, it defines as paramount, supreme, having the highest rank, independent, and number 4, excellent. So mula po sa mga definitions po ito, wala po talaga tayo mababasa na God controls everything or that nothing happens without His permission. Ang linaw, pero ang nakakalungkot po talaga, going back po sa ating mga pinag-uusapan, marami po ang nag-a-agree. Sinasabi nila that God really used evil for our good. Ginagamit po ng Diyos ang mga masasamang pangyayari. Then sasabihin nila, total naman para sa ating ikabubuti. And then, alam niyo kung bakit? Because they believe, most of these people na ating survey, sasabihin nila, because God is sovereign. Now, pag tinanong mo, ano po ibig sabihin ng sovereign? Because He controls everything. Nothing happens without His permission and approval. So, ibig sabihin, lahat po ng mga pangyayari sa buhay, good or bad, nasa likod niya ng Diyos. Kaya po, nakakalungkot po sa mga katuroang ito, nagiging passive ang mga tao, ang mga mananampalataya. Hindi na po sila excited na mag-aral ng word, ng salita ng Diyos. Hindi na rin sila excited preach ng gospel. Total naman di ba? All things work together for good. Itinakda na pala ng Diyos. Wala na tayong magagawa.
So nakakalungkot talaga. Marami mga mananampalataya na naniniwala po sa katuruang ito na nagiging passive. Hindi po umuunlad yung kanilang pananampalataya. Because nagkakaroon po ng takot, ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Now, alamin po natin na mga ganitong pagpapaliwanag at paniniwala that all things work together for good. Well, ito po ay found in Romans 8:28. Hindi po kompleto yung konteksto o yung verse usually na binabanggit po ng mga kapatiran natin. Ang kompleto po dito, for we know that all things work together for good to those who love God. So, ibig sabihin po ng passage na ito, bagaman tayo po ay nasa gitna ng hindi kagandahang pangyayari, you believe because you are in Christ, you are a son of God, ikaw ay anak ng Diyos, you are a child of God, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Kahit meron kayong ginawang kabalbalan o kabalintunaan o maling pagpapasya, maniwala po kayo as a child of God, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka pababayaan ni Kristo. Hebrews 13:5, diba? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So ito po ibig sabihin nung talatang ito, hindi ibig sabihin na wala nang pwede ipanalangin. Alam na ng Diyos ang mangyayari. That He controls everything. See? Nagiging passive po tuloy ang mga mananampalataya. So, hindi po talaga nakakatulong po ito sa paglago ng isang mananampalatayang katulad mo at katulad ko. Now, yung mga ganito pagpapaliwanag ay hindi po ito talaga naging malusog sa isang mananampalataya. At samantalang hindi naman talaga totoo na ginagamit po ng Diyos ang mga masasamang pangyayari, ito talaman para sa ating ikabubuti. So, to answer the question, hindi po gagamitin ng Diyos ang anumang masasamang pangyayari para sa ating ikabubuti. Dahil isipin mo masama, ang resulta mabuti, it doesn't make sense. Kung naisin mong mapabuti ang iyong resulta na iyong bawat gagawin, dapat pagsimula ka sa tama, sa mabuti, hindi sa masama. Now, alamin po natin ang katotohanan. Bakit hindi po gagamitin ng Diyos ang mga masasamang pangyayari? Masama. Sa English, evil. So, una sa lahat, hindi po pwedeng gamitin ng Diyos ang masama or evil dahil siya po ay, una, banal. He is thrice holy. Holy, holy, holy. Saan man po siya pagmasdan, siya po ay sabihin, banal. At ikalawa, hindi po siya nalulugod sa anumang kasamaan. Kinamumuhian po niya ang kasamaan dahil siya po ay banal. Banal at banal at matuwid at sakdan. Number 3, walang kasamaan po ang nananahan sa Kanya. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Psalm chapter 5, verse 4. Since Tuesday, ay patuloy po natin binabasa at pinapaalala, and I pray na memorize na po natin ang talatang ito. For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. So hindi po naglulugod ang Diyos sa wickedness. At wala pong evil, ayon po sa talatang ito, na nananahan sa Kanya. So, ang linaw So, this time, let's define the word evil. E-V-I-L. Ano po ibig sabihin po ng salitang ito? According to Merriam-Webster Dictionary, nang sa gayon ay mas matibay po natin mapanghahawakan that really, hindi po ginagamit ng Diyos sa mga masasamang pangyayari. Kahit po sa ating ikabubuti, hindi po niya pwedeng gamitin po ito. Now, what is evil? According to Merriam-Webster Dictionary, narito po ilan sa mga pakahulugan po ng salitang ito. Number 1, profoundly immoral and wicked. Of course, hindi po ganyan ang Diyos. Number 2, morally bad. Number 3, causing harm and injury to someone. Of course, hindi po gagawin ito ng Diyos. Nasakta ng sino man. Ang layunin po ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang nakamit po natin ang buhay na walang hanggan at para po sa ating kaligtasan, save, or salvation. Yung pong word na salvation, sa wikang Grego, it's sozo. It came from the root word soteria. Pag sinabing soteria, it means deliverance from harm. Remember? Pinag-usapan natin nung Tuesday, prosperity. Kasama rin po dyan yung tinatawag na wholeness, health, and well-being. Ito po ang naisip po ng Diyos para sa iyo. So tuloy-tuloy po natin So malinaw po muli sa Psalm chapter 5, verse 4, na hindi po nalulugod ang Diyos sa anumang kasamaan or evil. Ay dahil po ang evil ay hindi po nananahan sa Diyos dahil siya po ay banal, matuwid, at sakdal. Kaya hindi po niya gagamitin ang mga masasamang pangyayari dahil ang mga ito po ay masama or evil. At syempre, wala po siya nito. Ngayon, paano ka magbibigay ng wala ka? For example, halimbawa, wala akong pera
Kung humihingi ka sa akin ng pera, bakit kita bibigyan ng pera kung wala ako? Paano ako makakapagbigay ng bagay na wala ako? Ganon din po kayo. Kung wala po kayo, wala ka maibibigay. Di ba? Ganon din po ang Diyos. Paano siya magbibigay o gagamitin ng isang bagay na wala siya at hindi po niya kinaluluguran? Samantala kinamumuhian po niya, bakit niya ibibigay sa iyo? Tapos ang layunin niya para ikaw ay mapabuti? It doesn't make sense po talaga. So, mga kapatid, muli po, tanungin natin ating mga sarili, ginagamit nga ba ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Total naman, para naman pala sa ating ikabubuti. Well, the answer is no, no, no. Hindi po talaga. Dahil hindi po nalulugod ng Diyos sa masama, sa evil. At ang kasamaan po, ang evil po ay hindi po nananahan sa Kanya. Now, once again, what is evil? Causing harm and injury to someone. Hindi po ito ang layunin ng Diyos sa Kanyang mga nilalang. Wala pong naisin ng Diyos sa saktan ng sino man. Kasama po tayo dyan. Narito po ang napakagandang sagot. Panghawakan po natin. Let the Bible answer the question. Kasi mahirap po yung ako lamang po ang baka akala nyo nagbibigay ako ng sarili kong interpretation. No. Aalamin po natin ang kapahayagan o revelation mula mismo sa salita ng Diyos. Gaya po na aking sinasabi lagi sa ating programa, ito nga po ang programa nagbibigay ng tuon at tugon sa ating bawat tanong gamit po ang nananaganang salita ng ating Panginoon. So, to answer po yung ating katanungan na ginagamit nga ba ng Diyos sa mga masasamang pangyayari para sa iyong ikabubuti? Hindi po. Ngayon, himay-mayin po natin ang napakagandang tugon sa atin ng talatang ito. It's found in Jeremiah 29 verse 11. Himay-mayin po natin ang sa gayon ay mas lalo pa nating maunawaan ang napakagandang panukala ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Basahin po muna natin. Ayon po sa talata, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for well-being and not for calamity, in order to give you a future and a hope." Wow, praise God, napakalinaw po at mas malinaw pa sa sikat ng araw ang tugon mismo ng Diyos para sa atin. Now, simulan na po natin, himay-mayin na po natin. Kung ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga oras pong ito, itigil niyo po muna pansumandali at tignan po natin ang napakagandang tugon sa atin mismo ng Diyos mula po sa talatang ito. Once again, it's Jeremiah 29 verse 11. Puntahan po muna natin yung first part. "For I know the plans that I have for you, declares the Lord." For I know the plans that I have for you. So may plano pala sa iyo ang Diyos. So may plano. So dito pa lang po panalo na tayo. Now, the question, susunod nating tanong, ano kaya po itong plano ito? Ito kaya ay mabuti or masama? So alamin po natin. Ituloy po natin ang pagbabasa. Jeremiah 29:11, "B, plans for well-being." Nako, napakaganda po ng sagot dito. Plans for well-being. Remember, pinag-usapan natin last Tuesday, part po ng well-being ay soteria. It means salvation. Now, i-define po natin ito gamit po ang Merriam-Webster Dictionary. Anong ibig sabihin po ng word na well-being? Kasi ito po yung plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So, alamin po natin, well-being, ayon po sa Merriam-Webster Dictionary, it's the state of being happy. Wow. The state of being healthy, successful, and prosperous. So, mga kapatid, God's plan for you, ang tanong, ito po ba ay mabuti or masama? Mabuti. So, God's plan for you is to be happy. Kaya pala, dapat talaga na nakasuot yung ating mga smile. It's for you to be healthy, successful, and prosperous. So, itong ibig sabihin ng diksyonaryo ng well-being. Happy, di ba? Smile nga po kayo. And healthy. So, gusto po ng Diyos, tayo po ay malusog. Hindi niya gusto may sakit po tayo. Kaya nga, ang ating Panginoon po, nung siya po ay nasa lupa, ginagawa kanyang ministeryo, lahat po ng lumapit sa kanya at nilapitan niya, lahat po ng mga ito ay gumaling. Wala pong lumapit sa Panginoon na nabigo or binigyan niya ng sakit, hindi po. Walang ganon. Lahat ng lumapit sa Panginoon, kanya pong binigyan ng kagalingan because He wants you to be happy, healthy, successful, and prosperous. Wow! So mga kapatid, dito talaga panalo na tayo. No? Hindi pa tapos yung verse, pero ang linaw. May plano sa iyo ang Diyos. So ang tanong natin kanina, mabuti or masama? Napag-alaman po natin, mabuti because His plans for you is for well-being. Ano po, once again, ang definition ng dictionary ng well-being? He wants the state of being happy, healthy, successful, and prosperous. Wow, ito po ang Diyos natin. Ito po ang tinitibok ng puso niya para sa iyo. Ituloy po natin ang pagbasa.
And not for calamity. So, hindi po niya layunin na maranasan po natin ang kalamidad. Now, i-define po natin, anong ibig sabihin ng calamity? Still, sa Merriam-Webster Dictionary, alamin po natin ang ibig sabihin po ng salitang ito, calamity, an event that causes great harm and suffering. Number 2, a state of deep stress or misery caused by a major misfortune or loss. Number 3, a disastrous event marked by great loss and lasting distress and suffering. So mga kapatid, this is calamity. Hindi po layunin ng Diyos na maranasan mo ang mga kalamidad ng buhay. O kalamidad even po ng ating mundo. Hindi po niya ito inilaan para sa iyo. So, malinaw, di ba? Ang layunin ng Diyos para sa atin ang kanyang plano, puro kabutihan. Pero bakit hirap na hirap ang mga mananampalataya tanggapin ang katotohanan na He wants for you, yung mga plano niya sa iyo is for well-being. Happy, a state of being happy. Healthy, successful, and prosperous. Ayaw pong pakinggan po o tanggapin ng mga mananampalataya yung word na prosperous. Kasi sasabihin nila, prosperity gospel ka, Laverne. Well, mas gugustuhin ko po yun. Totoo, ang tinuturo po natin, ang gospel, is may kasama po itong prosperity. Hindi po prosperity, no such thing as prosperity gospel. Isa lamang po ang gospel, it's the gospel of Christ. It's all about His finished work on the cross. Now, wala po kayong magagawa kasama po sa pinagbayaran ng Panginoon yung ating kahirapan. Kaya po tayo naging prosperous. So kasama po sa Ebanghelyo ang prosperity at yung health. Kaya po talaga sinasabi nila, wealth and health gospel ka, Laverne. Well, it's true. Pero wala pong wealth and health gospel. Isa lamang po muli ang gospel. It's all about Christ and His finished work on the cross. Pero ang dalawa pong ito, ang health at saka ang wealth, ay kasama pong binayaran ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Now mga kapatid, talagang hindi po kalooban ng Diyos na gamitin po ang mga masasamang mga pangyayari such as calamities, kalamidad, yung pinag-uusapan natin sa ngayon, that causes great harm and suffering. Dahil ayon pa sa last part ng Jeremiah 29 verse 11, maganda kasi po ang plano ng Diyos para sa iyo. Basahin po natin, last part, in order to give you a future and a hope. Para po maranasan po natin isang buhay na puspos ng pag-asa. So ito po mismo ang puso ng Diyos para sa iyo. How? Mga kapatid, it's mind-blowing talaga, no? Ganito po talaga kabuti ang Diyos. So ito ang naisin ng Diyos para sa iyo. Ito ang plano niya para sa iyo. At ang plano pong ito ay naganap na ng kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Kung saan sa krus ng Kalbaryo, meron pong kaganapan ng tawag dito ay divine exchange. Lahat po ng mga bagay na hindi mabubuti ay ibinunto ng Diyos sa katawan ni Kristo. Nang sa gayon, papasa atin po bilang kaloob ang mga mabubuting pagpapala at biyaya which we do not deserve. Ang tawag po dito ay grace, undeserved, unearned, and unmerited favor. So, ito po ay naisakatuparan na ang plano, napakagandang plano ng Diyos para sa iyo. It's for your well-being. It's a state of being happy, healthy, successful, and prosperous. Mga kapatid, this is really the good news. So, tuloy po natin. So, taliwas po ito sa mga naririnig po nating turo sa kasalukuyan na ipinapahintulot daw po ng Diyos sa mga trahedya, mga pandemya, kalamidad ng buhay, bagyo, krisis, sakit, karamdaman, or ito po, or in other words, pinapahintulot po ng Diyos sa mga masasamang pangyayari, total naman para sa ating ikabubuti. Hindi po ito talaga totoo. At hindi po ito ang puso ng Diyos para sa atin. Kung babalikan niyo po ang Jeremiah 29 verse 11. Now mga kapatid, kung ayayakapin niyo po ang katuruang yan na hindi po talaga ayon sa Biblia, magiging passive po kayo. Or marahil natatanong niyo sa sarili niyo, bakit hindi ako lumalago bilang mananampalataya? Bakit tila hindi ako masyadong in love sa Panginoon? Because of this teaching. Hindi po ito ayon sa salita ng Diyos. Kaya po maraming tao sa ngayon passive, mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi po sila nananagumpay sa buhay. Hindi na nga sila masyado nagpipray. Believing that God is sovereign. Believing that God controls everything. That nothing happens without His permission. Now, ito pong katuruang ito ay nagbibigay po ng kalungkutan sa tao. E ba't pa nga naman siya magpipray? At nagiging dahilan din po kung bakit marami pong tao sa ngayon ang hindi na naniniwala sa Diyos. Mga kapatid, kasi kung iisipin mo, pinahintulutan ng Diyos yan, even yung mga masasamang pangyayari, talagang sasama ang loob mo sa Diyos.
Remember yung pinag-usapan po natin kahapon? Hindi po niya pwedeng kontrolin ang lahat ng bagay. Bagaman, siya po ay supremo, paramount, wala pong hihigit sa kanya, makapangyarihan po siya. Pero He will never do that. Dahil tayo po as free moral agents, we were created in the likeness of God. Meron po tayong free will to exercise free choice. Hindi po igigiit ng Diyos, hindi niya kokontrolin ang isang kagaya mo para isagawa po ang kanyang naisin para sa iyo. Bagaman, napakaganda po ng layunin ng Diyos para po sa buhay natin. Pero, bagaman ganun po ang katotohanan, ang ginagawa lamang po ng Diyos sa atin, He gives us choices. Remember Deuteronomy 30 verse 19? Yung binasa po natin at binigyan po natin ng tuon na talata kahapon, that He gives us choices. Sabi po ng Diyos in Deuteronomy 30 verse 19, as part of our review, choose between life and death, blessing and cursing. So He gives us choices. Ganito po abutin ng Diyos, and then He would give you a recommendation. Therefore, choose life. Piliin mo ang buhay. Ano po yung resulta pag pinili mo ang buhay? That both of you and your descendants may live. So after po talaga ang Diyos para sa buhay. Hindi po sa kalamidad. Mga kapatid, isipin niyo po ito. Ang isipan po ng Diyos, naisin niya na ang pinaka mabubuti para sa iyo. Now, ganun din po tayo eh. Tayo nga, tao, di ba? Hindi tayo perpekto. Hindi tayo kagaya ng Diyos. Pero, kapag ang mga anak po natin ay humihingi po sa atin ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng bato? Di ba? Wala namang gagawang ganung tao or tatay. Or humihingi ba sa iyo ang iyong mga anak ng isda, bibigyan mo ng ahas? Ito po ay paalala sa atin ng Matthew 7 verses 9 to 11. Basahin po natin. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Diba? Ang Diyos po, hindi ka pa humihingi, ibinigay na po niya ang pinakamaiinam para sa iyo. How much more kapag humingi ka pa sa Kanya? Mga kapatid, it's time for you to have repentance or change of mind, metanoia. So mula po sa mga pinag-uusapan natin, I pray na naliliwanagan na po tayo that really, hindi po ginagamit ng Diyos sa mga masasamang pangyayari para naman sa ating ikabubuti. Hindi po pwede mangyari po iyon. So atin pong solution for tonight, sabihan napakabuti po talaga ng Diyos, hindi po natin ito maipagkakaila. Gaya po nung kantang na pakinggan po natin kanina. Hindi po natin maipagkakaila na sabihan napakabuti ng Diyos. Kaya lamang po siya nagmumukhang masama or nagmumukhang sadista dahil hindi po na ipapahayag na marami pong mga tagapagpahayag ang tunay na ebanghelyo. Mga pastor, malaking responsibility po ito para sa atin. Dapat po ebanghelyo po ang ating ipinapahayag. Marami pong tao sa ngayon ang nanlulupaypay dahil po sa mga maling katuruan na inyo pong tinuturo. Magising na po tayo sa katotohanan. Ito po yung sinasabi ko, hindi po para i-condemn na po kayo. Ito po yung sinasabi ko ng buong pagmamahal. Pag-aralan po natin ang Biblia. Pag-aralan po natin ang salita ng ating Panginoon. Hindi po yung mga bagay na pinapakinggan lamang po natin, hindi natin, or napakinggan natin kung kanino, or nagpahayag ang isang napakalaking church, pinaniwalaan mo na dahil may pangalan itong pastor na ito. Hindi po. Let's go back to the Word of God. Hindi po pwedeng gamitin ng Diyos ang mga masasamang pangyayari. Ito talaman para sa iyong ikabubuti. Una, hindi po siya nalulugod sa masama. So, hindi po pwede mangyari yon. At wala pong masama or evil na nananahan sa Kanya. According to Psalm chapter 5 verse 4. Ang tayong layunin po niya, ang pinakamabubuti para sa atin, pero hindi pa rin po niya igigiit ito sa inyo. Hindi po niya kokontrolin ang bawat tao. Binibigyan lamang po tayo ng choices to choose from life and death, blessing and cursing. And then, He would give us recommendation. Therefore, choose life. And then, ipapakita niya po yung magandang benepisyo nito, yung resulta. That both of you and your descendants may live. So, after po talaga ang Diyos sa ating well-being. Well-being defines as a state of being happy. Smile tayo. Being healthy. Successful and prosperous. Wala po talaga sa bokabularyo ng Diyos na tayo po'y kanyang saktan o pasakitan o magdamdam o maranasan po ang pagdadalamhati. Wala pong ganon. So mga kapatid, pakinggan mo ito. Ito pong ebanghelyo bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay pastor na nanonood sa ngayon, ito pong ebanghelyo, ito pong dapat nating ipinapahayag. Yung tamang ebanghelyo. Nang sa ngayon, hindi po lumalabas na masama ang Diyos o sadista ang Diyos. Kaya po nagiging
passive ang maraming mananampalataya at marami na rin po sa ngayon ang hindi na tuloy naniniwala sa Diyos because of this wrong teaching. Now, what is the gospel? This is the gospel. Sa maikling panahon, ganito lamang po kasimple. Inilaan na po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo upang angkinin po yung mga masasamang bagay such as kasalanan. Inangkin po ng Panginoong Jesus yan. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Ganon din po ang ating kahirapan. Kung gaano po kagalit ang Diyos sa kasalanan, ganon din po galit ang Diyos sa kahirapan. Kaya nga po ito ay inilagay niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak. And even po, ang karamdaman at kahirapan, lahat po na ito, ibinunto ng Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak. At ito po ay lubusang tinanggap na ating Panginoon, which He did not deserve. Dahil ito pong mga ito dapat sana para sa atin. Pero praise God, dahil inangkin po ito na ating Panginoon Jesus, He became sin on the cross, which of course He did not deserve. Nang sa gayon, angkinin po natin bilang kaloob ang mga mabubuting bagay. Ang tawag po dito, of course, which we do not deserve, ang tawag po dito ay biyaya, unearned, undeserved, and unmerited favor. This is the gospel. So inangkin po ni Kristo ang lahat ng mga pasakit para hindi ka na masaktan. Inangkin na po ng ating Panginoong Jesus ang kahirapan para hindi ka na maghirap. Inangkin na po ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng karamdaman para ikaw, maranasan mo ang ganap na kalusugan. So wala pong dahilan ng Diyos para gamitin niya sa iyo ang masasamang pangyayari. Lahat po ng ito ay ibinuntun na niya sa kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo para hindi mo na maranasan ang mga masasamang pangyayari ito sa iyong buhay. And this is the gospel. Now, every time po na sinasabi ninyo, mga tagapagturo, na ginagamit ng Diyos mga masasamang pangyayari para sa inyong ikabubuti, you are negating the finished work of Christ on the cross. We're telling people na walang kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Ibig sabihin, sinasabi mo, inangkin niya lahat ng pasakit pero tila hindi siya nagtagumpay. So, pwede pang ibuntun ito ng Diyos sa atin. Pero mga kapatid, it's about time for us, for you and for me, to have repentance or change of mind, metanoia. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po ito, Romans 8:32. Once again, gagamitin ko po itong talatang ito bilang patunay at panghawakan po natin na sadyang napakabuti po ng Diyos at sadyang mahal na mahal ka ng Diyos. At wala po siyang naisin na masama para sa iyo. Sadyang at pawang mabubuti lamang. Romans 8:32 tells us, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kaya palayain mo na ang sarili mo sa mga maling turo at akala. Hindi ka bibigyan ng Diyos sa mga masasamang bagay at pangyayari para sa iyong ikabubuti. Alam mo kapatid, ibinigay na niya ang pinakamabuti para sa iyo. Para sa iyong ikabubuti. Sino po siya? Ang Panginoong Jesus. So it doesn't make sense kung bibigyan ka niya ng masasamang pangyayari. Kung ibinigay na niya sa iyo ang kanyang pinakamabuti, ang kanyang bugtong na anak. Ano pang dahilan niya para bigyan ka niya ng masasamang pangyayari? Hindi po talaga pwede mangyari yun. Because God is good and God is holy and God is righteous. Once again, wala pong pwedeng gamitin ng Diyos sa mga bagay na wala siya dahil kinamumuhian, hindi po niya kinalulugdan ang masama at wala pong masama na nananahan sa Kanya. So, as we end, ginagamit po ba ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Total naman para sa ating ikabubuti? Hindi po. Amen. So mga kapatid, lumapit ka sa Diyos, manampalataya po tayo. Lahat po ng naisin niya ang pinakamabubuti para sa atin. Dahil kagalakan at naisin po niya na makamit mo at angkinin mo ang mga biyayang ito na sadyang inilaan na niya para sa iyo. At ito po ay naisakatuparan dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. One last verse and then we'll end. Luke chapter 12 verse 32. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. So mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon. Pawang mabubuti at magagandang bagay lamang po ang laan ng Diyos para sa iyo. At ito po ay binigay na niya sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you po for joining me sa ating pag-aaral na ito at purihin po ang Panginoon. Sadyang sa Kanya lamang po talaga ang lahat ng papuri at pasasalamat. And this time, gusto ko po kayong imbitahan. Alam niyo, napakaganda po ng layunin ng Diyos para sa atin. Ito po mga pangyayari sa buhay natin. Ito pong ating kinakaharap. Kung kayo po ay nasa Panginoon, anuman pong kadiliman ang nararanasan ng mundong ito, ikaw ay magliliwanag. Dahil ang pangako po sa iyo ng Diyos, kapag ikaw ay na kay Kristo, mararanasan mo isang buhay na ganap at kasiyasiya. Now, kung gusto mo maranasan po ang buhay na ito,
Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Mga kapatid, gusto niyo po bang maranasan ang kaligtasan? Kaligtasan, soteria, well-being, wholeness, deliverance from harm. Ito po ang pake ng Diyos para sa iyo. All you have to do is just believe in your heart that God has raised Jesus from the dead at manampalataya po tayo, sumang-ayon po tayo na sadyang hindi po natin kayang iligtas sa ang ating mga sarili. Sumang-ayon po tayo, tanggapin po natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So ako po ay mananalangin, sabayan niyo po yung ating panalangin. Kung ano po yung aking bibigkasin, sabihin niyo po. Buksan niyo po yung mga bibig. Let's pray. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus. Yes, sabihin niyo po, Panginoong Jesus. Maraming salamat po dahil sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Kinikilala ko po ang aking sarili na sabiang walang kakayahan. Hiwalay po sa inyo. Kaya naman simula po sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ay aking tinatanggap. At salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Kapatid, ito po ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. And this time, ako na lamang po mananalangin. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon. Aming Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon kung saan kami po ay natuto mula sa yaman ng iyong kapahayagan, mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa kapatid na ito na siyang nagpaunlak sa inyong paanyaya at dalayan ko po na maging sanhi po ang aming mga pinag-usapan na siya po ay magkaroon ng pagdanasa, ng gutom, ng uhaw para lagi po namin siya makasama sa aming mga pag-aaral na ito sa aming programa. At gayon din, Panginoon, sa aming mga pinag-usapan, sa iyong mga itinuro sa amin sa araw po ito. Maging sanhi po ito, na patuloy po namin yakapin ang katotohanan na sabihang pawang mabubuting bagay lamang talaga ang naisin mo para sa amin. At yun po ay inilaan mo na sa krus ng Kalbaryo para maranasan po namin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat sa iyo, O Diyos, at sino man pong nakasama namin sa ngayon na may mga agam-agam o kalituhan, Panginoon, gamitin niyo po ang pag-aaral na ito para mabuksan at magkaroon po ng kalayaan ang kanyang kamalayan mula po sa mga maling katuruan na kanyang kinagisnan at pinaniwalaan. At simula po sa araw po ito, siya po ay mamumuhay sa liwanag ng katotohanan ng iyong salita. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon sa kalayaan na kami po ay patuloy na natututo at napapagyaman na aming pananampalataya. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen and Amen. At syempre pa maraming salamat po sa inyo, sa mga kaibigan po natin. Once again, ito nga po ang programang Solution. Kasama po ang inyong lingkod at kanina pa kasama ninyo. And my name is Laverne Ducot. Salamat po for joining me once again. At dalayan ko po na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan at napalaya mula po sa maling katuruan. Huwag niyo pong tatanggapin na ang Diyos po ay naglalaan ng mga kasamaan. Hindi po totoo yan. So, ginagamit ba ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Total naman para sa ating ikabubuti. Well, the answer is no. Hindi po talaga dahil wala po ang Diyos. Hindi po siya nalulugod sa kasamaan at wala pong kasamaan na nananahan sa Kanya dahil siya po ay sadyang banal, matuwid at sakdal. So mapalaya na po tayo sa ating mga pinag-usapan at dalayan ko po na maibahagi nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala. Kung meron po silang maling kaisipan, ay mapagyaman po sila na ating mga pinag-usapan. So muli po, magkita-kita po tayo next week na para po sa isa na namang edisyon ng programang Solution with Laverne Ducot, and that's me. Maraming salamat po sa ngalan ng aking buong pamilya. Maraming salamat po at sa ngalan po ng aming Church SGC family. Salamat po sa inyong suporta at pananalangin sa ministeryo ito. And of course, I also would like to thank ating technical director, ating Kuya Abes. Maraming salamat po sa kanya. At maraming salamat syempre pa sa ating Diyos. Talaga namang pinupuno tayo ng kapahayagan every week. At dalayan ko po na patuloy po tayong matuto at magtawag pa, magtag pa ng inyong mga kaibigan at samahan po tayo. At patuloy na matuto. Dito po yan sa ating programang Solution with Laverne Ducot, and that's me, mga kapatid. Salamat po at bilang pagtatapos narito po ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper
and be in health even as your soul prospers. Bye!